Naalala niyo pa ba ang mga panahong tuwing Sabado ng hapon ay nagtitipon ng pamilya sa harap ng TV, nanonood ng mga paboritong palabas ng kabataan? Panahong bago pa ang social media, kung saan ang tanging bituin sa puso ng mga Pilipino ay ang mga artista sa pelikula at teleserye. Mga kabaz, mainit-init pa ang mga eksena sa mundo ng showbiz. Mag-subscribe na para sa marami pang may init na kwentuhan. And sa puso ng bawat kabataang Pilipino noong 90s, isang pangalan na hinding-hindi malilimutan. Rico yan. Isang matinee idol na parang galing sa fairy tale. Guwapo, tahimik, at talented. Pero tulad ng isang shooting star, mabilis siyang sumikat at bigla ring nawala sa ating piling. Samahan niyo ako at balikan natin ang kanyang makulay na buhay karera, at ang alaala na iniwan niya sa puso ng bawat Pilipino. Si Ricardo Carlos Castro yan ay ipinanganak noong March 14, 1975. at lumaki sa isang mapagmahal at disenteng pamilya. Tahimik lang siya nung una. Mas nakilala bilang masipag na estudyante sa De La Salle University, kung saan nag-aral siya ng marketing management. Hindi niya inakala na balang araw magiging isa siyang icon ng Philippine showbiz. Nagsimula siya bilang commercial model, hanggang sa madiskubre ng talent scouts ang kanyang karisma at ngiti nga kayang pawiin ang pagod ng kahit sinong fan. Mula roon, nagbukas ang pinto ng showbiz para sa kanya. Ang TV ang nagpakilala kay Rico sa mas malawak na audience. Narito ang ilan sa kanyang mga kilalang proyekto sa telebisyon. Gimmick, 1996 to 1999. Ito ang youth-oriented show ng ABS-CBN na naging stepping stone niya. Dito unang nahubog ang love team nila ni Judy Ann Santos. At dito rin nagsimulang mabuo ang pangalan ni Rico sa showbiz. Mula sa puso, paboritong weekend habit ng mga teens noon. Tabingi Ilog, 1999 to 2002. Isa sa mga pinaka-iconic na youth shows sa Pilipinas. Dito nakilala ang barkada nila nina Jody Santa Maria, John Lloyd Cruz, Baron Geisler, at iba pa. Kahit hindi regular na lead si Rico dito, nakadagdag ito sa kanyang kasikatan sa kabataan. Bukod dito, madalas din siyang mapanood sa mga variety shows, talk shows, at special guesting sa ABS-CBN, kung saan palaging inaabangan ng fans ang kanyang simpleng ngiti at charm. Habang sumisikat siya sa TV,
Sunod-sunod din ang kanyang mga pelikula sa Star Cinema na nagpatibay sa kanyang titulo bilang matinee idol. Got to Believe, 2002. Huling pelikula niya at isa sa pinaka-iconic. Katambal si Claudine Barreto. Kung may gusto kang linawin, i-comment mo lang sa baba. Gusto rin naming malaman, sino sa mga celeb ngayon ang pinaka-nakakabighani para sa'yo? I-like at i-share ang video para updated din ang barkada mo. Flames, the movie. 1997. Isang love story na tumatak sa kabataan. Kay tagal kang hinintay. 1998. Nagpakita ng mas mature na pag-arte ni Rico. Ang Rico Claudine love team ang isa sa pinaka-cinematic sa Philippine showbiz. Sila ang it couple ng huling bahagi ng 90s. Parehong sa on-screen at off-screen. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at kasikatan ni Rico yan, dumating ang araw na hinding-hindi malilimutan ng buong Pilipinas. March 29, 2002. Isang araw na parang tumigil ang oras, habang nagbabakasyon si Rico sa Dos Palmas Resort sa Palawan, kasama ang kanyang mga kaibigan. Kabilang si Dominic Ochoa. Natagpuan siyang walang malay sa kanyang hotel room. Dinala siya sa ospital, ngunit idineklara na siyang dead on arrival. Ayon sa mga doktor, ikinamatay niya ang acute hemorrhagic pancreatitis na nagdulot ng cardiac arrest. Ang balitang ito ay parang kulog na bumagsak sa puso ng milyon-milyong Pilipino. Sa murang edad na 27, kinuha na si Rico sa kasagsagan ng kanyang kasikatan. Kinabukasan, laman siya ng lahat ng balita. Mula sa TV, Radio, pahayagan, hanggang sa mga ordinaryong tahanan. Marami ang hindi makapaniwala. Maging ang mga kasamahan niya sa tabing ilog, Gemek, at mula sa puso ay walang tigil sa pagiyak. Habang nagbabalik tanaw sa masasayang alaala nila kay Rico, naging malinaw sa lahat na hindi lang isang artista ang nawala, isang kaibigan, isang inspirasyon, at isang simbolo ng kabataan ng isang henerasyon. Kahit maikli lang ang kanyang buhay, malalim ang iniwang marka ni Rico yan. Isa siya sa pinakamaginoo at respetadong aktor ng kanyang henerasyon. Siya ay charitable at family-oriented, naalala bilang mabuting anak at kaibigan. Sa TV at pelikula, naging simbolo ng kabataan, kilig, at tunay na kasikatan noong 90s. Hanggang ngayon, tuwing maririnig natin ang Got to Believe,
Bumabalik ang lahat ng alaala. Mga kaibigan, naalala niyo pa ba si Rico yan? Ano ang paborito niyong palabas o pelikula niya? Gimek? Mula sa puso? Got to believe? Ibahagi niyo sa comments ang inyong mga alaala at damdamin para sa kanya. And kung may gusto kayong susunod na kwento ng isang artistang gusto niyong balikan, sabihin niyo rin. Dahil dito sa ating channel, hindi natin hinahayaang mabaon sa limot ang mga pusong minsang nagpasaya sa atin. Yan ang mga kaganapan sa Showbiz Buzz PH. Para sa mas marami pang chika, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-hit ang notification bell. Hanggang sa susunod na chika, dito lang sa Showbiz Buzz PH, ang paborito mong tambayan ng showbiz chismis.